So ayun na nga mga ka-old school. So tayo po ay may subpina na at ang sabi nga na magigiting ng mga honorable dyan sa Kongreso na kung tayo hindi pa rin sisipot, tayo ay kanila nang ipakukulong. Inaasahang sisipot na sa pagdinig ng House Strike Committee ang social media personalities na ilang beses nang inimbitahan ng Kamara. Ngunit sakaling hindi pa rin sila magpakita, gagawa na ng aksyon ng komite para mapanatili ang integridad ng kanilang investigasyon. Ang detalye ihahatid ni Greg Gregorio. Posibleng ma-cite for contempt at makulong ang 11 vloggers at social media personalities, kabilang na si dating Presidential Communications Office Chief Trixie Cruz Angeles kung patuloy silang hindi dadalo sa pagdinig ng Kamara. Magsasagawa na ikatlong pagdinig ang House Strike Committee na kinabibilangan ng Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information sa Biyernes kaugnay ng banta at pagkalat ng disinformation at fake news sa social media platforms. Una nang inisyuhan ng show cause order ang mga sangkot sa pagpapakalat ng malisyosong content online. Kasama sa mga inisyuhan din ng subpoena na posibleng makontempt sina Aaron Peña, Alan Troy Sas Rogando Sasot, Elizabeth Joey Cruz, Dr. Ethel Pineda Garcia, Jeffrey Almendra Celis, Crisette Loretta Chu, Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa, Mark Anthony Lopez, Mary Jean Kiambao Reyes at Richard Tesoro Mata. Binigyang diin ni Tri-Committee Chair Representative Dan Fernandez na layunin ng investigasyon na panagutin ang mga individual sa pagpapakalat ng maling impormasyon online. Anya, ito'y banta sa pambansang seguridad dahil nakasisira ito sa tiwala ng publiko at nagpapahina sa mga institusyon. Hindi po tayo natatakot at walang dapat ikatakot kung ang paglaban naman ay para sa katotohanan at para sa bayan. Lumalaban po kami hindi para sa sarili namin. Ang paglaban na ito ay para sa susunod na henerasyon. Napakahirap pong tanggapin na sa ngayon, hirap na tayo simula noon. Nais pa ba nating ipamana sa susunod at darating na henerasyon ang mga ganitong klaseng panloloko, ang mga ganitong klaseng paghihirap, ang ganitong klase ng gobyerno? Madali pong magsinungaling kung ikaw ay mukhang pera. Pero kung para sa katotohanan, sa prinsipyo at dignidad, na yun na lang ang meron ang simpleng mamamayan, napakahirap po itong presyuhan o bigyan ng halaga. Sabi nga po, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Hindi na po tayo makakabalik kailanman. Kung ay isang pagkakataon na ibinigay sa atin ay hindi natin bigyan ng halaga, bakit gusto mo pang mag-reincarnate o mabuhay muli? Ano pang magiging silbi mo kung sa ngayon nga lang nagbubulag-bulagan na tayo? Ano man po ang mangyari sa aming 11, sana po para naman sa susunod na henerasyon at sa bayang maharlikang Pilipinas, huwag po tayo magbulag-bulagan. Huwag po tayo maging sunod-sunuran. Tandaan niyo po, tayo ang titignan ng mga kabataan. So kung ano man ang destiny natin sa buhay, sundin na lang natin. Ilaban ang tama para sa mahal na bayang Pilipinas. Kung ano man ulit ang mangyari, so be it. Ingat.